Good morning to each and everyone. We are already in 31 sa atuang success and very reason nganong tudluan tag success mga kaigsunan so that maligkas ta anang mga pamaagi sa yawa nga tagaan tag kalisod para dili ta makapangalagad sa Ginoo. So serving God is our mission. That is the very important thing that we need to do in our life, to serve the Lord. That is the reason why He gave up His life. And that is the reason why He saved us. And that is the reason why He put us into His church. Muna rason nga nung nalingkod mo diha? Para makapangalagad ta. Now, a lot of Christians, kay pag nahimo na kang Kristohanon, automatic, you are the servant of God. Servant juga. So if you are the servant of God, mga kaigsunan, you have to listen to the instruction. Kay servant man ta, we are not the boss. The boss speaks, give instruction, guide. But the servant, they are the one nga mo trabaho. Now, if we are servants of the Lord, unya di ta naminaw sa Ginoo, unsa may gibuhat nimo? Kaya di man pwede, di ka i-orient. Manabaho ka, i-orient jud ka. Nya, kinsa may magbuot, ang gi-orient o ang nag-orient. Kinsa may mo-orient, ang trabahante o ang amo. Lisod kayo, inigtrabaho niyo, winay ka nga, boss, i-orient ka, boss. Lingkod, boss. Kuyaw na kayong kalibutan. Nya, maglibong ng amo sa iyang tumanon, kay daghan man empleyado. Di ba? Usa ra gyud mo ay boss ang tag-iya. So ang tag-iya mohatag siya sa iyahang pamalaod unsay trabaho nganong naata diri, nganong gi-employ mo nako, so mo na inyong buhaton para maka-accomplish mo sa ato ang goal. Nay goal. So the church is God's business. We are all servants of God. Business meaning naa siya system. A business without a system is chaos. Amen? Kaya mo nabiyata, kung naay chaos, unsa may tabo, mugamay ang business. Kaya mo chaos man. Wa may laing kuan, wa may laing padulngan, pag naanay kagubot, magkagamay. Amen? Mao na sa ato ang kinabuhi, naaman sa sud diri, nagsugod ang kagubot, ang kuan ba, ang peace, wala, diha man mawa, primero sa imong kaugalingon, then, mo reflect na dito sa imong outside, unya, mo kuan na dito, mo kuyanap na dito sa sunod nga person, ingon na. Because that is what Satan wanted us to become, nga dili ta available para sa buluhaton sa Ginoo. Amen? So, unsa may gisulti sa Ginoo? Naghatag siya mga kaigsunan og mga mando sa iyang pulong para kita, kay bawo na magyud siya nga ang buhaton sa yawa, tagaan jud kag kalisod, sugkad pa na sa panahon sa Israel, dito sa Egypt. Grabe poverty. Basahon nimo ang poverty mga kaigsunan sa Old Testament, grabe kaayo. Are you listening? No, ang pinaka-worst gyud katong wa na gyud sila pagkaon, unya kinsang anak man ron atong lutuon. Grabe na gyud kay nagakalisod kay mga bata na mo'y kanon nila. Amen? So wala pa ta na karon ka experience. So kung mayong kagkalisod, hagbay na nagigamit sa yawa. So, kay bawo naman ang Ginoo, He knows everything. So ang iyang gibuhat, naa diri sa Bible ang ato ang guidance para makahawa ta sa poverty. Unsay reason? The same nga reason sa Ginoo sa diyang gipapahawa niya ang mga Israelites sa Egypt. So that they could serve the Lord. Kay mo na pinakanawa gyud sa mga tao, they are not worshiping and serving God. In Egypt, ang imo ra gyud is to work for people, to work for others, and not for God. Lisod kaayo nimo ang paglihok para sa Ginoo. O tanawa, the world is the picture of Egypt. If you are attached to the world, lisod kay nimo pagpangalagad sa Ginoo. Are you listening?
But if you're attached to the Lord, makita nimo kadakong buluhaton sa kalibutan. So much opportunities to work. And so much blessing nga imo makita mga kaigsunan. Bisag asa ka mo adto, you can see blessings upon blessings. Nga ang Ginoo dili gyud siya mahutdan og pamaagi ba para moasinso ka, para munindot ang imong kinabuhi so that you can be a blessing to others. Kanang kuan gyud ba kanang blessing gyud nga tinuod ba? Mao na. So, atong paminawon unsa may kanang kuan sa Ginoo, unsa may instruction niya. Unsa may mga prinsipyo nga angay natong kuptan this morning. So tulo ka prinsipyo mga kaigsunan ang ato nga i-learn, and I would like you to open your Bible to Luke chapter 16 verse number 13. Luke 16:13. Nana? Luke 16:13. Together. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Unsa man ning mammon? The things of this world. The riches of this world. Apil na ng kwarta, material things, mga kaigsunan, mao na sila ang gipasabot sa Ginoo nga mammon. Now, you can see a lot of Christians nowadays running after mammon and not running for God. What is the purpose and reason sa imong mga gipangbuhat every day? Unsa may imong goal? Unsay tinguha nimo? If you're going to ask every believer, unsa may imong dream sa kinabuhi? Di ba naagid sa mammon? Unya, sa paggukod nimong mammon, ni-produce yung soul. Nawala ka diha. So you cannot serve two masters. Mo nagpasabot sa Bible. It's either you will hate the one, imong i-despise ang usa, imong i-serve ang usa. So ang problema mga kaigsunan, if you're going to serve money, money will not allow you to serve God. Papason gina sa imong una-una. But if you're going to serve God, money is there. Mo na ito i-learn. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. I pray that you give us wisdom. Help us, Lord, to understand your message. Prepare our hearts, O God. I know, Lord, ang among kontra ani, ang among flesh, because we are being oriented na mangita yung kwarta, Lord. Pero ang Bible, nagsulti magyod, nga imo ra nang i-provide. So, tabangi mi, Lord, nga ang among pagtuo na animo o wala sa kalibutan. Tuguti, Lord, nga kani mga principles nga among isgutan this morning, makatuna ni namo ug ma-apply namo sa among kinabuhi. Help us to be brave. Help us, dear God, nga di mi mada sa unos or sa bulog, sa kakusog, sa dagan, sa tubig, sa kalibutan, nga maanod mi sa pamaagi ni ini. Kundili, tuguti mi, Lord, nga musukwahi mi sa current, sa kalibutan, ug ipakita namo ang difference between obeying you and those who are not obeying you. Thank you so much, O God. May you please bless me, O God, with your wisdom and power as I preach your word, O Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So what are the principles that we must learn this morning? So nato mga igsoon, number 1. Ang prinsipyo na kanay bitawng dili kamingon, di ko. Kinanglan, dera, number 1. Can be trusted with very little. Can be trusted with very little. O sa manang very little, mga kaigsunan. So there's a lot of things that we could consider nga little. Pero ato lang sa gisgutan, kaning mas dali na ito masabtan. O diba, asa may little? 100, 1,000. Of course, no? So kung di ka kasaligan sa 100, di ka kasaligan sa 1,000. O na, kupti ko niya akong kwarta, 100. Di ka kasaligan, imo magigasto man imo. Samot na, inigdako na samot. O nga, ang testing mga kaigsunan, nas ginagmay. Ang testing kanunay naa sa ginagmay.
So, atong ibutang sa kanang bulaton sa Ginoo, unsaon niya pag-bless nato? Asa may very little ani nato? Ngawata na sa ligi. Asa man? Asa may dako? 90, 90 o 10? Asa may gamay? 10 or 90? Gamay ang 10, of course. 10, 90. Pero wag ka kasaligi sa 10. Masaligan ka sa 90? Samot na sa 100. Di ba? Samot na nga, di ka intriguhan sa Ginoo sa 100% of the blessing because you have not been trusted, cannot be trusted in 10%. Little. Gamay ra kay na mo ginikuhaon sa mga kuan kanang mga businesses sa LTO. Mo ginilang kuha LTO kanang BIR. Mo magay na unya ang BIR kay 10% plus. 12 na, 12%. O ang Ginoo nagpabilin siya 10%. Very little. But dili masaligan ang mga Kristohanon. So how can God entrust you big things? So kinsa may nagbutang sa tong kaugalingon sa poverty? So before you can reach success in your life, mga kaigsunan, you need to understand, imong sabton, kinsa man gyud ang nagdesider nga nung nagkalisod ko? Kay para maaksyonan. So sa imong kinabuhi, kinsa magyud nagdesider nga magkalisod ka? Ay na nagpamasangil? Madamay ka kung nakauban sa balay, nya dili sila mo kuan, madamay ka, mapiktuhan ka ba kay pamilya good. Kay kana bitaw magtides ka, madamay masad sila. So kung dili ka magtides, madamay pud sila. So dili pwede nga dili ka maka-feel ana. Ato basahon sa Luke 16. Verse number 10 to 11. Tanaman, indot nga verse mga igsoon. Ingos Bible, he that is faithful in that which is least, no? Kanang least is very little lagi na. Is faithful also in much. Masaligan siya. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Unsa may story before ani mga igsoon. Doon ay usa ka trabahante, gisaligan siya. Gigamit niya ang katong mga kanabitong gi-intrigo sa iya para sa iyang kaugalingon. Wa siya nasaligi. Namalit, for example, bugas ato lang, kuha na, ilisa na to og kanang gibaligya ba, ilisa na to, bugas. Pilang kilo ani? Tag, kuha na, 50 ang kilo. Kuha, 5 ka kilo. O sige, bayari lang kong 100. Kaya ang iyang intensyon, para kung magkalisod ko, ako ba mo gipangyo ha? Pero dito iya gigamit niya ang katunga kuan nga giintrigo sa iya servant good. Unya gadesider siya sa iyang kaugalingon, unsaon niya paggamit para sa iyang kaugalingon. Cannot be trusted. O di ba mausad sa tithes? Di ba natuwa? Nganong gabuot man ta? We are unjust in this very little. So mahimo sa kang unjust, diha sa much. Mao na nga ang may tabuan na God will not allow you to handle a big amount of money because being unjust, mga kaigsunan, the devil is very much able to play in your life. Huwag maka na saligi. Di makakaibaw mo mo manage para sa himaya sa Ginoo. Di man mo gamiton siya sa pahimo kang panalangin sa uban. Para naman sa imong kaugalingon. Unya, everything that you do, mga igsoon, using that money in your hands is for your own benefit. Mutabang lagi ka, pero nalagi angkla. Mutabang ka, pero naay kuan ba? Naay
hidden agenda. Amen? Kabantay-bantay na yung mga tao yung unada. So that should not be among us, mga believers. Because we are going to be blessed in order to be a blessing without any attachment, but they will be attached to God. Kung manghatag na taba, kung manabang ta, ang ato gyud point nila is the Lord. I cannot do this by myself. Nakatabang ko nimo because it is God who told me to do that. Now, if you want to thank me, you do it to others. Ipasa ni sa uban. Mo na nakanindot mga kaigsunan. Pero kung ang imuhang kasing-kasing cannot be trusted ang ginagmay, mo na imong kinabuhi. The center of your life is not God. The center of your life is yourself. Unsa may resulta? Verse 11. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, no, kanang treasures of this world, who will commit to your trust the true riches? Unsa man ang true riches? Ato na i-explain ang true riches, mga kaigsunan. Unsa man ang true riches? Wala dire. Beyond what you can see. The riches that God may entrust to you. O karon, kung naa kay riches sa langit, what will happen dire? O siyempre, naapog ka. Nga naman, you can be trusted man. Kasi masugot mo sa dili, mga igsoon, kung ang inyong unahuna lang, arira diri ka mo asinso, arira ka diri mo daghan imong kwarta, ikamatay nimo. Biyaan man na nimo. So do you have treasures in heaven? Dira nakanindot. Kung nakagather kag treasure sa langit, mga igsoon, imposible nga wa kay treasure diri. Pero kung ang imong treasure diri nimo gitaguan, imposible na kay treasure dito. So saan pa nato makaangkon tag treasure diri sa kalibutan? Diri sa kalibutan dito sa langit. You serve the Lord according to His will. Use your resources to reach out people. Use your resources that people will know God. Amen. That's how to gather treasures in heaven and to increase your treasures on earth. Mao na ang Kristohanon napugnan. Kaya nagkalisod lagi. May kung sige ta ning Bible ta niya pagkahuman na wa na tay makaon kay wa naman tay matrabaho. But do you agree with me, mga kaigsunan, that if you're going to give your life 100% to the Lord, your life will become much, much more better? Amen. Kung ikaw ra ang nag-atiman ana? Then put your belief. Put yourself into your belief. Dili ka ni believe taon niya pagkahuman, wala. Amen? So you should be able to be trusted with little things. Little things are only trials. Sa ato ako masaligan ba ta? Now let's proceed to number 2, mga kaigsunan. Murag sumpay ra ni sila ang explanation ani. But let's go to number 2. Can be trusted with other man's wealth. Can be trusted with other man's wealth. Kay pwede man naa kay little pero imo nagi-claim nga imo. No, like your kanang salary nimo o imo gyud gi-claim gyud nimo. Pero can you be trusted with that little? Kaya gipasabot sa Bible nga little kani mang na-address kalibutan. This is little. Okay? So this is another man's wealth. Saligan ka. Ang tao nga successful, masaligan. Ang servant nga successful sa iyang pagka-servant, masaligan siya, pakupton, bisag, unsa pa na. Nga dili gyud niya i-abuse, mga kaigsunan. Di niya i-abuse. So kung paggamiton ka, pakupton ka og kanang kwarta, na daghan kay ni, di na kay baus-baus kung ako ning kuha gamay. Hello? O daghan ka ng mga family driver. Unya ihatod niya iyang amo. Kay ba mga amo asa ang iyang driver mo adto? The driver could abuse the opportunity. Kaya ang style karon tawgan ra man ka. Oh, mana mo
gawas na ko. Ato na, dali, den ka. No, pero ang driver, mura po siya tag-iya sa sakyanan po, magbalandra-balandra po dito, asa siya gusto. Di ba? Wicked servant. Kay gi-entrust raman sa iya ha. So, tanawa, unsay gisulti sa verse number 12. Luke 16:12. And if ye have not been faithful in that which is another man's, tiliin mo ba? Who shall give you that which is your own? Kinsa may muhatag nimo, nga kanang matawag na gyud nimo imo. O na, gaabang ka, imuha na, di. Iwan mo ang pingi. Pero, di mo na ato. Magaguba na diya. Di mo na ato. Unda mo, nga imo nangampingan, kaya di na imo. The more nga imo nang higugmao ng butanga, kay di na imo. Are you listening? Prinsipyo na mga kaigsunan sa mga successful servant. Abi kay dili man, lala ka nang kabantay mo ka ng mga trabahuan, mga guba ng mga gamit diha. Nga naman, di man sila mo palit. Nga ka nang driving, atong kuhan, driving. Basta di iya, kabantay ka pa, pero iya kay makuya mo, mahal kini mo makunta, pero kung di imo ha, bati na nga attitude. No? Gabisag ka ng libaong na dyan kayo, kurug-kurug na gud. Kaya di ako. Muna mailhan na ito nga kisay mga tagiyag sakyanan o di. O ka na mga taxi driver. Mostly, dili na ila. At tanawa. Ato kag Manila, ka na mga bus. Grabe na mga bus. Di mo guna ilahagod. Mga singki na diya, okay ra. Di ba? So, kana attitude na mga kaigsunan sa successful servant nga maampingon sa butang sa laing tao. No? So, kay ang Ginoo baya mo allow sa tanan. So, kung di ka kasaligan, anak, kanang di imo, tagaan ka sa Ginoo kanang imo na. Kasabot mo? Nakaitinguha niya. Nga no, magyunin na, magyunin tao nga pag manghuwam, maghuba manghuwaman. Unya, iuli lang nga, butangan lang, sorry. Sorry, wag yun na. Kung kisagod na mo, tuyo, guba, ano, eh. Sorry ba, guba. Attitude na mga kaigsunan sa dili kanabitang successful nga servant. But if you are a successful servant, ang Bible nag-ingon, dapat masaligan ka sa butang sa laing tao. Diyos yung Luke 19, ato ta si Luke 19 mga kaigsunan. Ma-explain ani hasta ang atong point number 1. Luke 19, verse 12 to 27. The Bible says, and he said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Occupy till I come. Pila ka servant gitawag? 10. Tagpila gihatag? Tagpila gihatag? Gitawag niya ang 10 servant and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Tagpila sila ka pound? Wa man gingon sa Bible nga 10 each. Gitawag niya 10 servants, gitagaan niya og 10 pounds. So di na nato kuti-kutihon ha. Wala man giingon 10 each, so atong i-assume nga 1 pound each. But his citizens hated him and sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. Ma-picture yun na to si Christ ani mga igsoon. Nga people doesn't want Christ to reign in their life.
Kay si Kristo is stricto kayo. Unya authoritarian kayo. Pariha ni. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Kaya ang sugo niya, hinumdumi ha, occupy till I come. Now, in verse number 16, then came the first, saying, Lord, thy pound, 1 pound, thy pound hath gained 10 pounds. O, palakpak mga, grabe. Ang 1 pound ni gain og 10 pounds pagkakugihan ani tawhana. Tanaw sa gisulti sa iyang boss. And he said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. Maunay, dili maintrigo, sa dili kasaligan. Gibinlan silag pound, dili to ila. Gibinlan silag pound, unya gingnan, occupy till I come. O karon nikita man, o sige gibuhat, pagkadako sa giintrigo sa iya, okay, you take care of 10 cities. Whew. Okay, now let's go to the next. And the second came saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. Oh, nindot, ni gain pun. And he said likewise to him, Be thou also over, how many cities? 5 cities, sad. So atong masabtan mga kaigsunan, ang pamaagi sa Ginoo depende mga kaigsunan sa imuhang capability and availability. Dili na siya basta-basta pastaka lang panalangin nimo. Kung asa kadapit kasaligan, kung asa ra kataman pwedeng masaligan, maura pod na ang i-provide sa Ginoo nimo. Mao na nga, kung imong pag-uli sa tithes, ingon anara, o di harap og kataman. Mangita kag sobra pa na, ato kas kalibutan, the more ka mapalayo sa Ginoo. Amen? Ang usa, 10 cities. Ang usa, 5 cities. Verse number 20. And another came, yan na, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin. Mga igsoon, may tabo sa pound kung gitago ra nimo sa napkin. So dara, gitago nako sa napkin. O sa rason, ingon siya, For I fear thee because thou art an austere man. Sabi-sabi ng austere man. Stricto, authoritarian. Hadlo ko na mo, stricto kay ka. Wala ko ilabti. Nabalik niya ang pound. Pero ang one niya giubay, ang mando nga nung ako nag-iintrigo nimo is to occupy till I come. You do your best para anak nga pound. Unya gibuhat niya, iya gitaguan kay hadlok siya. Thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. Tinuod. Di ba mausa na ang tithes? Kisa may naghagoan na inyuhang giuli. Kisa naghago? Ang Ginoo, ikaw. Ikaw. Ikaw man ang nabaho. Ikaw nikita. So manay mo nang gitaguan sa napkin. Kaya imo pagtanaw sa Ginoo, manguha nagdili iyang hinaguan. Kita ninyo, Igsoon? Verse 22, And he saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee. Thou, usay tawag niya, ani nga servant, wicked servant,
Thou knewest that I was an osterman, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. So, wicked ang tawag niya. Pero ang worst ani mga kaigsunan, asa man ang pito? Asa kang pito? Ina na itong gipalit bugas. So, ito na lang i-consider mga kaigsunan, katong pito, ilan na itong gigamit ang pound? That's how they occupy. Kaya wala naman. Naputol naman. Tulo ramay. No, tulo ramay nagpakita. Gipatawag ang napo, tulo ramay nag-report. Kung sa kinitabo sa pito. So silent pan, dila na to kuti-kutihon. No? Kaya wala man sila nagpakita. So din na to ipakita lang. Okay ra mo? Okay, kung sa kanila tas tulo ha, Tanawas 23, usay nitabo. Gitagaan ang nakakita og 10 pounds og 10 cities. Gitagaan og 5 cities ang naka-income og 5 pounds. Pero unsay nitabo mga kaigsuonan sa kaning wicked servant sa verse number 23, wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury. Unsay gisulti sa iyahang boss ani mga kaigsuonan, kung ang imong tan-aw nako mangwartahay ko gibutang na lang tanan nimo sa bangko, pila na sa interest bangko no? Kaysa imong napkin nga wa man na interest diha. So this might be a long time. Imo na lang tanang gi-time deposit para inigbalik nako, at least nitubo na. Kung kwarta ra gyud ang akong tinguha. Oh, 24. And he said unto them that stood by, take from him the pound, and give it to him that had 10 pounds. Nganong tuaman sa 10 pounds? Kamo'y padisidir nun, asam to ihatag. Sanay 5 pounds o sa 10 pounds? Kaya nakabasa mo sa Bible. Pero kamo'y padisidir nun. Akato na sa 6, para mas 6 iya ba? Di ba na tendency, wala na ang ato ang calculation. Pero, hasta sa sila nga reklamo. And they said unto him, Lord, he had 10 pounds. Di ba mo ni ang kuanda yun, working sa utok sa tao? Lord, gano'n sa iya man, napo naman na iya. Gano'n, napo dito nga gihatag sa iyang Lord. Nga napo man to nga iyang hinaguan. Unsay tubag ni Lord. For I say unto you, that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him. So ang gi-consider sa Ginoo is the outcome of your service. Parehar man sila 1 pound. Pero ang usa nikita siya 10 pounds, mautoy mas closer sa Ginoo. So the more service that you can give to God, mga kaigsunan, nga nag-produce yung fruits, you are more closer to God. So whatever kanang mga kasipyatan atong uban, ana mahatag nimo. So pagkahaya-haya nimo. Mo na nga, di dyo kumutuo nga ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, sakto nga pagpangalagad, gisunod unsay gusto sa Ginoo, maglisod. Kay ang maglisod, mga kaigsunan, katungwa ni sunod sa instruction. Kay kung unsay na animo, kuhao na og ihatag ngadto sa nagsunod sa Ginoo. Mo na kinsa naghimo nga kita nagkalisod, kita. Unya, ayaw kasuya ito mga kaigsunan ang niasinso kay nangalagad sa Ginoo. Muna kung mangalagad na malang ka, ay pagbuot. Sunod sa Ginoo. Unya, gipasayon pag yun as Ginoo. Gano man, di naman siya mo imuana, mo istoryan mo badili. Gitagaan mong pastor para ingnon ka. You know, mo nang lilisod og samot, pastor. May tatog si Kristo ba? No, pwede po. Kaya kung si Kristo pa to, iksoon, kung ang mga apostoles, gahigo, ikaw pa.
Pamito nag-isulti sa Bible, kung hindi ka katuman sa tao, how much more sa Ginoo? Muna di na to mahatagan og reasoning mga kaigsunan. Amen? Kanya di man dag reasoning, si suning mo ibutang. Palamion na lang nato ni pait sa kinabuhi. Di ba? Usa man pagpalami ang kapait sa kinabuhi, atong pagamyan ang ato ang standard. Alipay na kay kuaning tuyo. Oy, nakalambi ang tuyo. Wow, lambi, sarap. Sarap. So pa rin mong sarap. Taparan na siya diha mga kaigsunan og tinuod nga masarap, mubalhin jud ka. Di ba? Ilaro na nato atong utok. Mao ni kinabuhi. Oh. Dako imong bay, kapoy limpyo. Waning, gamay kayong bayo, asilhi gamay na, mala. Pero tagakag chance, tagakag bayin dako, mubalhin di. Kung mubalhin ka, kapoy limpyo. Kasi imong utok, imong gi-adjust. Are you listening? Gi-adjust nimo. Kita mo na atong gisibo ba? Atong gisibo ang atong utok sa atoang nakahimtang. Isibo ra gud imong utok sa atong Lord nga nagtawag nato. His mind is bigger than ours. Muna gigo sa Bible, His thought is higher than your thought. Muna sa atong pagsigig buot-buot, nagsige na ta, I thought. Ayaw na panawalay, I thought, dawata ang panghuna-huna sa Ginoo. Kaya mo ni buhaton sa Ginoo mga kaigsunan, atong di mo sunod niya. Kuhaan. It was verse number 27, but those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. So may kapuslanan sa servant kandi mo sunod. Kaya di ganahan magpamanage sa Ginoo. Dili ganahan nga ang Ginoo magbuot sa iyang treasure. Dili ganahan ang Ginoo magbuot sa iyang time. Dili ganahan magbuot ang Ginoo sa iyang huna-huna. Muna mga Kristohanon, mga servants sa Ginoo nga dili mo basa ang Bible, di mo sunod, di ganahan maminaw og mensahe kay lain na sa nang badlong. O mo na, gusto sa Ginoo, usa kadlaw tawgon ka, alay patawag na, danan na diri, patya. Muna mga kaigsunan, buhi pa ka, ginahinay ka nagpatay. Unsa may napatay? Ang imong pangandoy, patay. Ang imuhang future, patay. Ang imuhang kanindot kinabuhi, nangamatay na na. Yung sa may future nimo. Now, para asa man ni atong kaugmaon, para asa man ni atong ugma, kumpara sa atong gagalingon, patay na. Pero kung imo nang ihatag sa Ginoo mga kaigsunan, pagkabuhi na. Wagi mas nindot pa. Kung naakas Ginoo. Mo ni mailan man nimo mga kaigsunan, kanang kung kalipay nimo ang pag-uli sa tithes, nakasabot ka. Kung kalipay nimo ang pagtabang atong mga nagkinahanglan, diin ta gisugo sa Ginoo. Diha ka na excited ba to labor? Ngano man, luoy kay bata. Kaya na makahuna-huna ka ba nga ang bata nga natugway kaon. Wala si mga unang-una ba? Lima na nako bata. Igsoon, maimo og sa dili imo, bata na. Kunya mo'y gihatag sa Ginoo nimo nga responsibilidad as a church. Kung nakasabot ka, mga kaigsoon, mo na mo encourage nimo to do more and something. Nagigaydan ta sa Ginoo mga kaigsunan. But we push ourselves into poverty because we are not being trusted with little things. And that is why wala ka gitagaan sa Ginoo sa big things nga maggamit unta to nimo sa dako nga buluhaton mga kaigsunan. Wala giintrigo sa Ginoo nimo, and that is why you are not able to do it.
Kay bisan ang kanang little things, gikuha naman sa Ginoo. Amen? Muna ato paminahon. If you want to be a successful servant, mga kaigsunan, listen to God. Obey Him. Di man ka para alauton sa Ginoo. Gusto niya nga magmalampuson ka. Di man to empty you, but to fill you with His blessing and to make your joy, mga kaigsunan, nga mag-overflow. Ay mo joy. Katapusan for this morning. Serving God, not for money's sake. Kanang ang prinsipyo sa servant nga kanang successful. Serving God, not for money's sake. Daghan, mga Kristohanon, mga lagad, pero ang ilang una-una, sa may madawat na ito diha, mabito na, di gyud makonsider sa mga Christians ang pagpangalagad kay unsa may madawat na ito diha, unsa man sweldohan ta ni pastor. Nakadungog naman na. Pastor, si Panogo nga, mag-soul winning ta, mag-discipleship ta, pila may iasweldo na to. Are you going to serve God for money's sake? You know? Kaya kung mo na trend sa imong utok, mga igsoon, you can never hear Jesus talking to you. That you are the servant of God and He is the one that will give you wages. Di gyud nimo siya madunggan. Di nimo makit-an igsoon ang mga pamaagi sa Ginoo where you will be full of His blessing. Di nimo makita iyang pamaagi. Because you are thinking that God is cruel. Maggamit lang na siya niya. Di ta makuanan ni atong kinabuhi. Mo man nay dawat sa Ginoo sa mga Christians gani mga lagad kay basig wa nay makaon. Sa pagtuon niyo sa Ginoo, abusado. Diba? Sa pagtuon nato sa Ginoo nga manggamit ra siya. Una sa tanan ha, siya tag-iya. Kung saan ka paggamit, wad kay mahimo. Muna gingon sa Luke 16:13, adto ta sa atong text mga kaigsunan. Luke 16:13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. You need to decide. Kung gusto ba ka nga mahimong servant of God, nga successful, o gusto ka mahimong the servant nga gikuhaan sa Ginoo, o unsay naa niya. Kaya wa man tay choice. Servant man gyud ta sa Ginoo. Kung save ka, so basi i-surrender nimo imong salvation. Kay di ka magpakuan, magpa-domain ni Christ. Di ba, Maria sulti diri na mga tao dili gusto nga akong manduhan. Naman ay buhaton sa uban nga mong kagiw. Sultihan ta mo, naluwas ka, unya tagaan na kag bag-ong kinabuhi, unya gitagaan na ka sa Ginoo opportunity to serve kanindot na ana. Amen. Mga igsoon, mo na yung pinakadako nga panalangin nga makapangalagad ta sa Ginoo. Wala gyud na nato nakita, wala nato nasabti, mo na nga wa ta nangalagad. O karon, wala man ka nangalagad, ning kagiw ka. Di ka ganam sig paminaw nag kuan, mura tag batang gamay. Na di pa gyud isultig hinay pa gyud, ibundak pa gyud. Kung nindot pa lang imong hearing, ngano gud taong kusgon? Di ba magka-istorya kag bungol, musinggit ka? Yung mga bungol mga Kristohanon, ngano gud di kusgon? Magagan mo ko na sa Holy Spirit, God. Wa mo okay ba og kasi bungol ninyo? Okay ba og kasi butan ninyo? Imo kita gusto ipakita. So ang tendency is gikapuyan kag paminaw ni kagiw ka, sultihan ka. This is your right place. There is your wrong place. Dire mahimo kang blessing. Didto kagaw ka.
Kagaw ka sa mga taong adtuan nimo. Ikaw mo'y makaingon nga maguba ilang kinabuhi. Kagyaw. Kaya mo namang unsay resulta. Mahimo kang kagaw. Because God never commit mistakes. Amen. He never commit a single mistake. Diri ka na save, diri ka na baptize, diri ka member, dili mistake. Gawas na lang kung dito ka sa church nga dili sakto, dili mao. So di pa na mao, dili ang Ginoo gabutang nimo diha. But when you are in the church urging, nakadungog jud ka that the urgency is to reach out the lost. Unya, di gud kiapon ka. So, money, wicked servant. You are going to serve Mammon and not God. But is that what you want? Is that what you want? Kasi mo gusto alagaran, God or Mammon? You need to make decision. God or Mammon? Ay, hinaya. God or Mammon? Okay. In Malakay 3:8. Nagbasol mo? Basi nagbasol mo ba nga nisinggit kag God? Dili na to sugdan. If you want to serve God, you start right here. Because you cannot serve God as a good servant if you are going to rob God. In verse number 8, mga kaigsunan, the Bible says, will a man rob God? Yet, ye have robbed me, the Bible says. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Ibutan na si mga una, mga kaigsunan, tithes and offering. When you return your tithes and you did not give your offering, that is still robbery in progress. You give your offering and you did not return your tithes, that is robbery in progress. All right? Because returning your tithes is enabling you to give your offering. Kasayang ni qualify ka sa imuhang pag-uli sa tithes pero wa kay gi-offer. Kasayang ni offer ka, di ka qualified. Nakasabot mo? Unsa ng tithes, unsa ng offering? When you return your tithes, gi-clear nimo ang imuhang kagalingon that I am not a robber, Lord. Amen. So you can give your offering. Insaktuha og sabot. Mao na makasata si Ginoo because we did not obey Him. So kinsa nagbutang nimo sa poverty? Ikaw. Kay after ani mga kaigsunan, God will bless you. Nga wa na kay kabutangan. So if you really want to serve the Lord, start. If you cannot start right here, there is nowhere else you could start. Balik jud ka diri mi. Kay dili mo employ ang Ginoo tulisan. Amen. Sa ato pa di ka employed, you are counted as the wicked servant. Di ka masaligan sa little. Little man gi kuan sa Ginoo. Di ka kasaligan sa little. So, dili ka i-approve sa Ginoo. So, wala ka bisan pa usahay mo pangalagad, kapuyo na lang ka, God will never bless you. Mo na pasangin lang na lang ang pastor. Maglagot na lang ka sa pastor kay sige na nimo pangalagan, ang ending nimo bati mangyapon. Wala rin mga lagad naman lang, saktuhag sugod. Amen. Saktuhag sugod para ang imong growth, mga kaigsunan, sakto pod. Unya, ang pag-bless sa Ginoo nimo, sakto pod ang imong pagkahandle sa blessing na himo kang good steward. So may buhaton sa Ginoo, uy, nagkuan na ka, nag-upgrade na ka sa level ha. So,
Itasan sa Ginoo ang imong blessing. O di ba, na level 5, na level 10. O yan, na 11 na gani, patasan dayon sa Ginoo iya. Diha dayon ha. Gi-improve din sa Ginoo 11. So ang Ginoo mohatag nimo og kanang kuan, kanang pagsaka sa imong capability. So according sa imong pagpangalagad sa Ginoo, successful ka man o dili ka successful, naagay resulta. But you have chosen to serve the Lord. This is the right place to start. Ayaw tulisi ang Ginoo. Ayaw tulisa. Kay sakit kay na sa unahan. Ikaw rin yung naghatag kasakit sa imong kaugalingon. Now, I'm telling you this, mga kaigsunan, because you are God's servant. Di man pwede itudlo ngadto sa dili servant sa Ginoo. Mabitaw na dito manguhag offering sa gawas. Dito manguhag offering ang mga jeep. Di ba? Huwag yun na naitabo na nisto ang gipang kuan mo danan ning sibot o Brother Remart ato ka assign sa kuan brad. Dadam sibot para sa buluhaton sa Ginoo, para sa mga kabataan. Because that is not the right place. God is able to provide the needs of His own people. Mo na diri ra gyud na kuwaon. Gitaganta sa Ginoo dako nga ministry, diri ra na. Nganong sa ato gihatag ang ministry, ato gihatag sa pikas ang supply. Di ba God is a God of order? But let His people open their minds na able mo produce og 10 pounds. Para increase dayon. Ang 5 pounds, wa pa siya increase dayon. You labor more. So be the one, be the servant that will gain 10 pounds. Amen? Principles of a successful servant. Unsay una nga prinsipyo? Can be trusted with very little. So kaya manatag kung saan mga very little. No? Things of this world. Kaya mas dako magyutong blessing nga ihatag sa Ginoo nimo. Labi na ngadto sa iyang gingharian. So may kakumpara nimo anang i-prepare sa Ginoo sa langit. Kung puloy-anan, mansion. Kung may kagdalan, streets of gold. Yung ka na, ginahag ko ka ng naitubig, pastor. Oh, the river is as clear as crystal. Di ba? Unya, so mangisda ta dito, pastor. Sorry, wala isda kay dinata mangaon dito og kanang ingon anang pagkaon. No? The way I understand sa Bible, mga kaigsunan, the one that will sustain us is the tree of life. Na ang dahon is the healing. Wala kamatayon dito. Unya, 12 ka klaseng prutas sa usa ka punuan. What an exciting day to see that tree. Mga igsoon, ambot na lang. Exciting kayo, no? Unsa kay purmas mga prutas ba? Unsa kay purmas mga prutas? Unya, exciting kayo na maglakaw ka og gold. Uy! Magkamangkama ka tingali dito, first time mo sa langit. Magapahapa ka nito, magdupa-dupa. Woo, this is heaven. Di ba? Wala yung mga iro nga magsamok-samok. Tithes is also part of that very little. Tithes and offering. So, a good servant can be trusted with that very little. Ikadua, can be trusted with other man's wealth. Masaligan ka. So, nadiha ang promotion. Masaligan man. Kung sa ibilin, munindot, igbalik sa imong Lord, munindot. Di ba? Kanindot na
Kanang, uy, pwede, kanang kamo say puyo, aning akong balay, kay, di na mo makuhan, maglarga, manggod mi. O yung pagbalik sa imong amo, pagbalik sa katong nag-interest nimo, lo, kalimpyo sa akong bay. Ano ba, no? Labi na mga bangka niya, inighawa nimo, abi kinighawa ka, buslot ang bungbong, dagang kay mga kamuritsing, kay ngano, nihawa na ka. Di, oy, you need to clean it up. Di ba? That is part of good stewardship. Kay di man na imo. So kinahanglan masaligan ka. You treat the house as your own. Murag imo ba? So ingon ana siya. Number 3. Serving God not for money's sake. Not for money's sake. Muna di gud nimo dudahan ang Ginoo nga mangwartahay ning Ginoo. Mura man tang pangayo ag tong ani. Sa itong pero dapat ang concern nato is soul. Offering will grow as the people grows. Dapat ang offering dili siya mo'y center of attraction sa imong pagpangalagad. Because whether the offering will go low or the offering will go high, the Lord knows how to feed you. Ay, di ko igbase ng offering yun. Yun di ko magsulwi nagpobre kay gamay kay naghatag. Di man gud ang status kinabuhi. Kalag man atong gipangita. Di ba no? So if ever God will call you, do not consider money. Because the more you consider money, the more money will go away. But the more you consider the will of God, His way, His plan, the more money will stay with you. Bisag palayason pa nimo, dinig, anha na ko nimo. Amen? Pero layo kay kas Ginoo, bisa pag imong igaid ng kwarta, mawa man jud. Kay daghan kay mga panghitabo nga mapugos yung kagasto kay nga naman di man pwede digastuhan. O kana pag yung mga non-profitable. Are you listening? O labi na gyud kanang napakas kawadon ya pagkahuman mugasto pagkagdako nga dili unta to ang gastuhan. Tungod lang gyud sa atong pagsupak-supak. Be a servant, mga kaisunan, that is successful. Amen? Asa masugod? Tithes? Oh, ayong putla. Asa masugod? Tithes and offering. Dili pwede offering and tithes. Nganong una ang tithes? Because it is the entry. It is making you kanang worthy to offer. So para na sa diyang nahimo na kang worthy, ayog sayangang opportunity. Mo man kay pag uli nimo sa tithes, mingon na Ginoo. Okay? Now you are qualified to honor me with your offering. Kay expression man na sa imong gugma sa Ginoo. Napait ka ni mag-express ka gugma unya tulisan ka. Okay? So, nasabdan na to ang message para nato karong buntag. Walay Kristohanong pobre. Inay mo tapad. Walay Kristohanong pobre. Ina. Oh. Walay Kristohanong pobre. Nyamini ka, pobre ko. Aw, kaya wa magkanisunod. Ina dayon. Aw, wa magkanisunod. Mo na pobre ka. Sundag kong Ginoo. Di ba? Ison, kita tanan, nagsugod ta sa ubos. Sugod ta tanan sa ubos. But as you serve the Lord, ipasaka jud kaniya. Ipasaka jud kaniya. There is no other direction. Ang padulngan sa Kristohanon nga magpagamit sa Ginoo. No other direction but to go up. To go up. Mo na mentalities kalibutan, ay kabala ka nga ikaw magkuan ka, magkalisod ka kay kung maabot na ka sa ubos, wala kay padulngan lain. Di ba mo nay kuan theory?
Pag bumagsak ka na, pinakamababa, wala ka na pupuntahang iba. Aangat ka na. Kung di mo ligid. Kung di ma-discourage. Pag abot niya sa ubos, ni anak pa man. Wano man yan. Wala kapait. Unya, yan na lagi program yung utok. O, gini ang kinabuhi na to. Ato nang i-enjoy. Daw ato na itong kamatuuran. Pobre kita. Asas Bible be. Tagay kong verse ang imuhang prinsipyo kung mauna. Kung mga lagad ka sa Ginoo, no other direction. Let's go up. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you for the encouragement that you have given us. Thank you, dear God, for the rebukes nga nadawat namo today. And thank you, Lord, for your love, your concern, nga dili nimo buot maglisod ang imo mga sulugoon. Salamat kay Lord sa imo mga pamaagi, tuguti nga makita namo. Nga klaro gyud nga makita namo. And I pray, dear God, na sa among pagpangalagad nimo, the clearer makita namo, Lord, ang imong agianan nga gi-prepare so that the devil will not be able to divert the road and our attention na malayo mi sa imong kabubuton. Thank you also, Lord God, for this invitation na ang imong mga anak, Lord, makahatag og response diha kanimo. And let your servant know, O God, that time will come nga tawgon gyud mi nimo, Lord, aron imo ming singlon sa among mga pagpangalagan kung unsay among nabuhat. And help us, dear God, by that time na gyud mi mapakita nimo, Lord. And I pray that as they come now to the altar, O Lord, may you bless them and prepare them, O God. And I pray, dear Lord, that this will be for your glory and honor. In Jesus' name, amen.